kami po ay muling nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataon na inyong pinagkaroon sa amin. Salamat sa pasensya ng bawat isa at patuloy kong gabayan at patuloy kong ipagkaloob ang mga pangangailangan po namin araw-araw at sa aming pagsisimula ng aming service. Gabayan niyo po kami na aming maunawaan ang inyong banal na salita. Maraming salamat po at sa namin pinagkakatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Rightly dividing the atoning work of Jesus. So, pag sinasabi natin atonement, familiar kayo sa word na atonement. Ang atonement po ay ginagawa ng mga bayang Israel noon. At ito ay once a year nila ginagawa. At mayroon silang dalawang animals na iaalay. Dalawa, yun ay dalawang kambing. So yung isa kakatayin nila, tapos yung dugo, yun yung ibubuhos nila dun sa mercy seat to appease God. Kumbaga, para malugod ang Panginoon doon sa tao. So, ibubuhos yung dugo doon sa mercy seat, doon sa isang tinatay nilang kambing. Yung isa namang kambing ay pakawalan. Pero ang gagawin ng mga high priest, ipapatong nila yung kamay doon sa ulo ng kambing. Ito ay represent na lahat ng kasalanan ng bayang Israel ay naipasa doon sa kambing and then pakawalan doon sa wilderness. Yan ang tinatawag na scapegoat. Scapegoat ang tawag doon. So, dala-dala ng kambing yung kasalanan ng Israel at hanggang mamatay yung kambing doon sa wilderness. Tapos yung isang kambing naman ay kakatayin. Bakit po? Dahil yung kasalanan din ng Israel ay naipasa doon sa kambing na yun. Kaya ito ay kanilang pinatay. And then yung dugo, yun yung nagsimbolo para magkaroon ng kapayapaan. Para ang Panginoon ay masaya na siya. So, ganun ang pero ito ay once a year ginagawa. So, yun po ay represent doon sa ginawa ng Panginoon. Okay? Doon ay nag-represent sa ginawa ng Panginoon. Ang kasalanan ng tao ay napunta sa ating Panginoon, kaya ang namatay si Jesus Christ. So, ito po ay may mga bagay tayo na pwedeng pag-aralan. So, rightly dividing the atoning work of Jesus. So, dito sa Titus chapter 2 verse 11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Ito po ang good news, mga kapatid, nang dumating ang ating Panginoon at inaalay niya ang kanyang buhay dahil hindi siya tinanggap ng bayang Israel. At nung huminto ang programa ng Israel, ang Panginoon nagbukas ng panibagong programa na kung saan ang programang ito ay tungkol sa kanyang biyaya. Ngayon, para ang tao'y maligtas ay maniniwala doon sa ginawa ng Panginoon at ito ay grace, ito ay biyaya. Kaya, ang salvation sa panahon natin ngayon ay sa pamamagitan ng biyaya. Ang salvation ngayon ay regalo ng Panginoon, pero ang regalong ito ay hindi lahat masusumpungan lamang, magkakaroon lamang or matanggap lamang nila ang regalo na ito kung paniniwalaan nila ang ginawa ni Kristo. Ano po yung ginawa niya? Yung ginawa niya sa cross na siya namatay para sa ating mga kasalanan. Inilibing at siya'y nabuhay sa ikatlong araw para sa ating justification. So, ganun po. Kaya, sa panahon natin ngayon, ang kaligtasan ay available para sa lahat ng tao kung ito ay paniniwalaan. Paano kung
ang kaligtasan ay ayaw tanggapin o ayaw paniwalaan ng tao. Siya ba'y makakasumpong ng kaligtasan sa pamagitan ng biyaya ng Diyos? Hindi po. Kailangan ang tao ay kanyang paniniwalaan kung ano ang ginawa ni Kristo sa cross para sa atin. Dapat ma-acknowledge ng tao na yung si Kristo ay namatay para sa kanya. Si Kristo ay namatay para sa ating lahat. Ang part natin is maniwala doon sa kanyang ginawa, at kung paniniwalaan ito, siya ngayon ay magkakaroon ng panibagong description. Ano po ang tawag sa kanya na? Siya na ay katawan ni Kristo. Siya ay isang believers. At aside from na nabago ang kanyang pagkatao, ang kanyang destination na bago din. Ano po ang magiging destination niya? Sa langit. So mababago po ang destination ng isang tao kung paniniwalaan ang ginawa ni Kristo sa cross. Ulitin ko po, si Kristo namatay na instead tayo ang maparusahan. Katulad sa Old Testament, yung na-mention natin, yung animals ang namatay. Ang animals, wala namang kasalanan. Bakit siya ay namatay? Dahil yung kasalanan ng tao, ng bayang Israel, ay naipasa doon sa animals. Kaya mayroong mga animal sacrifices sa Old Testament. May mga animal sacrifices sa Old Testament na dapat hindi ito sana ang gagawin. Pero ang kasalanan ng bayang Israel napunta doon. Kaya pinatay, at yung dugo, yun yung pang-cover. Ibig sabihin, ang kasalanan noon ay kinuberan lang sa pamagitan ng dugo. Kaya, yearly nila ginagawa yun. Sa Old Testament, yearly po nila ginagawa na mayroong atonement, mayroong covering ng kasalanan, mayroong pagtakip ng kasalanan once a year. So, mayroong expiration. Ngayon, the following year, magkatay ulit sila para matakpan ulit yung kasalanan ng bayang Israel. Pero ngayon po, hindi na. Dahil si Kristo namatay, minsan lang yun. So, kinover, hindi lang cover ang ginamit. Ang description doon ay inalis talaga niya. Kaya tayo ay tinubos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Gusto kong basahin lang natin in addition dito sa Romans chapter 3. Patunay na tayo po ay tinubos, pinawalang sala sa Romans chapter 3 verse 24 to 26. Verse 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God had sent forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Verse 26, to declare, I say, at this time, His righteousness, that He might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. Kung papansinin po natin mga kapatid, kung ating paniniwalaan yung ginawa ng ating Panginoon, tayo ay kanyang tinubos. At isa pa, tayo ay inaaring ganap. At ginawa pa niyang righteous ang mga naniniwala sa kanya. So, kung ikumpara natin sa Old Testament, yung ginawa ng Panginoon, mas maganda sa panahon ngayon. Dahil noon, kailangan ang tao ay magkatay ng animals. Mga animal sacrifices. That time, paano kung ang isang tao walang alaga? Paano kung isang tao ay wala siyang maibigay? Di ba? That time. At hindi basta-basta. Mayroong requirements, mayroong standard na dapat yung kakatayin na animals that time ay dapat yung mataba, maayos, walang sakit. Dapat yung pinaka magandang animals that time.
Sa ngayon, wala po. Hindi kaya ng tao sa panahon ngayon. Kaya, ano ang ginawa ng Panginoon para mas mapadali sa tao maligtas? Siya na yung namatay para sa atin. Ang kasalanan natin na napunta sa Kanya at siya ang naparusahan. Ang Panginoong Hesus, wala siyang kasalanan. Pero bakit siya namatay? Dahil ang kasalanan natin napunta sa Kanya. Kaya siya yung namatay. Dito po sa 2 Corinthians 5:21, patunay na namatay ang Panginoong Hesus para sa atin. Kaya ang part natin para hindi tayo maparusahan, ang part natin para matubos po tayo sa kasalanan natin, maniwala sa Kanyang ginawa sa krus. Dito po sa 2 Corinthians 5:21, for He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God. Sino po ang naparusahan para sa atin? Ang Panginoong Hesus. Bakit po inako niya ang kasalanan ng tao, kaya siya po ay naparusahan na instead ng parusahan tayo? Bakit? Ang nagkasala po ay tayo. Pero si Kristo po ay namatay para sa atin. Dahil po sa Kanyang pagmamahal. Dahil po sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, kahit tayo makasalanan, pero mahal niya tayo. Kaya siya ay namatay para sa atin. Romans chapter 5 verse 8. Romans chapter 5 verse 8. Verse 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Namatay ang Panginoong Hesus para tayo maligtas. Naparusahan ang Panginoong Hesus para hindi tayo maparusahan. Kaya ang kaligtasan by grace. Ephesians 2. Ephesians chapter 2. Verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Nakita niyo po? Kaya pala ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Kaya pala ang kaligtasan ay regalo ng Panginoon. Pero ang part natin, maniwala. Ang part natin, maniwala sa Kanyang ginawa. Kaya, ito po ay dapat maging clear sa atin. Ang Panginoong Hesus, walang kasalanan. Bakit siya naparusahan? Dahil ang kasalanan natin napunta sa Kanya. Para tayo ay hindi maparusahan. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin ba mayroon ng gumawa para sa kaligtasan natin? Yes. Sino ang gumawa po para ang tao ay maligtas? Ang Panginoon. Ano ang part natin? Maniwala. Nakuha niyo po? Maniwala doon sa Kanyang ginawa sa cross, na siya'y namatay para sa atin. Dagdag pa natin yung 1 Corinthians 15 para mas makita niyo po na ang Ebanghelyo ngayon para ang tao ay maligtas ay maniwala po sa cross. Maniwala po kay Kristo na siyang namatay para sa atin. Siya ay inilibing at nabuhay para tayo po ay ma-justify. Tayo po ay aariing ganap. Dito po sa 1 Corinthians 15, 1-4, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died. Okay, ito po, verse 3. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins. Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. So si Kristo po ay namatay para sa atin.
At para ang tao hindi maparusahan, dapat maniwala, i-acknowledge na si Kristo ay namatay para sa atin. Instead na ang tao ay mamatay, ang tao dapat ang parusahan, hindi na po, kung ang tao ay maniniwala. Kaya paano kung ang tao hindi maniniwala doon sa ebanghelyo na yon? Siya ba ay exempted sa parusa? Hindi. Kasi ang kailangan doon, para maging exempted siya sa parusa ng Panginoon, dapat paniniwalaan ang ginawa ni Kristo. Pero kung hindi pinaniniwalaan ang ginawa ni Kristo sa cross, hindi siya exempted sa parusa. Nandoon pa rin yung parusa. Paano lang po maiwasan yung parusa ng Panginoon? Maniwala sa ginawa niya sa cross. Okay? Ganun din po sa Old Testament, yung kailangan nilang mag-perform ayon sa ni-required. Kaso lang, nakabase po sa kanilang performance during that time. Unlike sa panahon natin ngayon, ang salvation, ang Panginoon mismo gumawa. So dito po, mayroong mga tatlong bagay na pwede nating pag-uusapan. The grace of God appears. Yun yung una. Pangalawa, rightly dividing atonement. And then yung pangatlo, atonement for all, upon all that believe. So that's number 3, atonement for all. That all referring to those who believe. Okay? So, the grace of God appears. The grace of God is found in the atoning work of Jesus Christ. Sa binasa po natin kanina, saan po natin masusumpungan ang atoning work of Jesus Christ? Okay, doon sa cross, the grace of God is found in atoning work of Jesus Christ. Doon lang po natin masusumpungan yung grace ng Panginoon doon sa kanyang ginawa sa cross. Paano nung hindi pa siya namatay? Mayroon ba yung yung atoning work ng Panginoon? Mayroon ba yung grace ng Panginoon? Masusumpungan ba natin yung grace ng Panginoon nung hindi pa siya namatay? Hindi po. Dahil ang grace of God, ito ay masusumpungan lamang doon sa kanyang ginawa sa cross. Nung hindi pa siya namatay, mayroon pang mga pag-aalay. Mayroon pang mga animal sacrifices ginagawa. Bakit po? Dahil yun ang programa. Pero after nung siya namatay, at yung programa ay ibinigay niya kay Apostol Pablo bilang katiwala, at ngayon ipinapangaral na ang grace of God ay doon lang matatagpuan sa ginawa ni Kristo sa cross. Yung grace. Kaya ang salvation ngayon, katulad ng nabanggit po natin, ang salvation ngayon ay doon po sa ginawa ni Kristo sa cross. Ang tanong, saan ba tayo iniligtas ng Panginoon? Tayo'y iniligtas doon sa darating na parusa. Doon tayo iniligtas sa parusa na kung saan na i-describe sa Bible na ito po yung tinatawag na hell at tinatawag na dagat-dagatang apoy. So ang tao pala, pag naniniwala, siya po iniligtas doon sa dagat-dagatang apoy. Nakuha niyo po doon? Doon tayo iniligtas. At ngayon, papaano naman tayo iniligtas? By His grace. By His grace. At ano ang part natin? Maniwala. Okay? Maniwala sa kanyang ginawa. Yun ay grace ng Panginoon. Dahil po, sa paniniwala natin, hindi na niya parurusahan ang tao. The grace of God is found in the atoning work of Jesus Christ in Romans chapter 3 verse 24, di ba? Sa binasa natin kanina, balikan ko lang, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Another verse in Galatians 2:21, the grace of God is declared in the preaching of the cross. Ano daw?
Kung sa Romans chapter 3:24, the grace of God is found in the atoning work of Jesus Christ, how about in Galatians 2:21? The grace of God is declared in the preaching of the cross. And that's our part, to preach the message of the cross. And then the grace of God declared. Galatians 2:21, basahin po natin, na ang grace ng ating Panginoon actually declared through preaching. Dito po sa Galatians chapter 2 verse 21, I do not frustrate the grace of God, for if the righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Ibig sabihin, kung ang righteousness ay galing sa batas ni Moses, may saysay ba yung ginawa ni Kristo? Wala na. Kung ang righteousness ay galing sa batas ni Moses, ang ginawa ni Kristo walang saysay. Pero dito po, since na ang Panginoon, siya'y naparusahan, siya'y namatay para po sa righteousness ng mga maniniwala. So I do not frustrate the grace of God. For if righteousness come by the law, then Christ died in vain. So the grace of God is declared in preaching of the cross. Doon po mismo sa cross, sa ginawa ni Kristo. Kaya nga ulitin ko, salvation through faith in Christ, finished work. That's the grace. That's grace. Bakit po? Ang Panginoon ang nag-perform para sa atin. Hindi enough yung ating performance para tayo maligtas. Hindi po enough ang ginagawa natin para tayo maligtas. Kulang. Pero enough, tama na yung ginawa ni Kristo para tayo maligtas. Ulitin ko po, ang gawa natin hindi sapat para tayo maligtas. Pero kaninong work na sapat para sa kaligtasan natin? Yung ginawa ni Kristo. Yung ginawa ni Kristo, sapat na po yun para tayo maligtas. Yung ginagawa natin, hindi sapat para tayo maligtas. Kaya ang part natin, ulitin ko, maniwala. Okay? Clear po ba sa atin? Maniwala doon sa Ebanghelyo ng kaligtasan. The grace of God is declared in the preaching of the cross, and then next, the grace of God dispense to all, has occurred to all. So, kanino po ipinagkatiwala ang dispensation of grace? Kay Apostol Pablo. Kaya nga si Apostol Pablo ang apostol nating mga hintel, dahil nandito po tayo sa time na kung saan ang pinag-uusapan ay ang grace ng ating Panginoon. Mayroong verse mabasa natin sa Ephesians chapter 3 verse number 2. Verse 1, for this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, if you have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you word. Sa Bible po, may dalawang pinag-uusapan na group of people, Israel and Gentiles. Saan po kayo doon? Gentiles. Bakit? Ang Israel, mayroong 12 tribu ang Israel. So, outside the 12 tribes of Israel, ang tawag Hintel. Kaya tayo po, ang tawag sa atin, Hintel. Ang tawag sa atin, Hintel, dahil bakit? Hindi tayo kasama sa 12 tribu ng Israel. Since tayo ay Hintel, sino ang apostol natin? Si Apostol Pablo. Ang Panginoon pumili ng 12 apostol para sa 12 tribu ng Israel. Ang Panginoon pumili ng 12 apostol para sa 12 tribu ng Israel. At ang Panginoon pumili din ng isang apostol. At yung apostol na yon para sa atin. Mayroong sinasabi din ang Bible sa Romans 11:13 na si Pablo ang apostol natin. Sabi niya, for I speak to you Gentiles, sabi ni Apostol Pablo, for as much as I am the apostle of the Gentiles. Sino po ang apostol ng mga Hintil? Si Apostol Pablo. At sa kanya ipinagkatiwala ang dispensation of grace. Kaya tayo po ay under sa dispensation of the grace of God. Na ang pinag-uusapan, grace. Ang kaligtasan by grace. Ang salvation by grace, gospel by grace,
We are under the dispensation of grace na si Apostol Pablo ang apostol natin. Kaya ang instruction para sa ating mga believers ngayon na outside doon sa 12 tribes of Israel, alam niyo po, ang gospel natin ay ang gospel of the grace of God. Ano po ang nilalaman ng gospel of the grace of God? Yung ginawa ni Kristo sa cross. Christ finished work. Kaya sa binasa natin sa Ephesians chapter 3 verse 2 and in Titus 2:11, dito po makikita natin na emphasize ang dispensation of the grace of God given to and through Apostle Paul para sa atin ngayon. Na ang dapat nating paniniwalaan para ang tao maligtas ay ang gospel of the grace of God. Hindi po yung gospel doon sa Old Testament na mag-aalay sila ng mga animals para matakpan ang kanilang kasalanan. Ngayon po hindi. Dahil si Kristo na yung alay para sa atin, kaya ang kasalanan ng tao, once siya'y maniniwala sa ginawa ni Kristo, ay hindi lang tinakpan, kundi talagang inalis. Kaya, ang mga believers tinatawag bagong nilalang. Kaya ang mga believers tinatawag bagong nilalang, bagong pagkatao, bagong kaisipan, at bagong destinasyon. Okay? Magiging citizens ang isang tao sa langit once siya'y maniniwala sa gospel na yun. Then, isa pa, this dispensation of grace is literally a grace period. Ito po yung natin, tinatawag na grace period. Ito po yung tinatawag na grace period. We are under the dispensation of the grace of God. We are not under this program, the time pass program. We are under the now program ng apostol natin, si Apostol Pablo. Siya po yung pinili at doon inireveal ang dispensation of the grace of God na kung saan nandito tayo sa panahon ngayon. Sa Bible po, hindi lahat ng nakasulat para sa atin. Bakit po? Mayroong dalawang group of people na pinag-usapan, Israel and Gentile. Dapat po alamin natin alin ang para sa atin, alin yung para sa Israel. Ang para sa atin po dito lang. Kung ano yung isinulat ni Apostol Pablo na apostol po ng mga Hintil, yung sulat na yun yung sulat na naka-address po sa atin. Wala na pong ibang sulat maliban doon sa isinulat ni Apostol Pablo para sa ating mga Hintil. At doon natin makikita ang Ebanghelyo para maligtas ang tao sa panahon natin ngayon. So we're under the dispensation of grace. So the word here, the temporary reprieve, the reprieve defined as temporary. So, ibig sabihin, ang dispensation of grace ay temporary lang. Pag after the rapture, lahat ng mga believers ay pupunta na sa langit, yung programa ng Panginoon sa bayang Israel na hindi natapos, idudugtong lang doon, then tuloy ang programa ng Panginoon sa bayang Israel. Dahil nga po, ang programa ng Israel hindi pa natuloy dahil temporary nakat ang programa nila dahil ang Panginoon nag-open ng panibagong programa, pero after the rapture, ang programa ng Israel ibabalik. Okay? So, temporary suspension of execution of death sentence. Kaya, under grace, hindi yung wala yung execution katulad sa under the law teaching na may mga execution pag may nagkamali. Okay? So under grace, ang gospel para ang tao ay makakaiwas doon sa execution, dapat paniniwalaan ang gospel of the grace of God. He is not judging the world. He is not judging the world in this present dispensation, but He is showing doon sa kanyang grace. Kaya grace as long suffering. Hindi niya katulad sa prophecy na ang mundo ay gugunawin, ang mundo ay sisirain. Yun yung prophecy. Pero in this present time, ang grace ang
makita ng Panginoon, ipinaramdam ng Panginoon, basta ang tao ay maniwala doon sa Ebanghelyo na yun. Okay? And then, tuloy natin. He is withholding liability. Grace as not imputing sins. Okay? But His righteousness according to 2 Corinthians 5:21. Unlike before, na ganun po ang description, but in our time, He is not imputing sins, but His grace. Rather, He is not requiring works for salvation. Under this present dispensation, ang works hindi ni-required para maligtas. Pero noon, ano po ang ni-required para maligtas ang tao noon? Works. Yun po, according to the law of Moses, kailangan sundin gawin. May sinabi dito sa Romans chapter 2, verse 13. Verse 13, For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Ano daw po? Ang doers of the law, sila lang po yung ma-justified during that time. Pero ngayon po, hindi ni-required yun. He is not requiring works for salvation under grace. Bakit? Ang salvation ngayon ay regalo. Salvation today ay gift ng Panginoon sa mga naniniwala. Regalo na lang ang kaligtasan sa mga naniniwala. Paano kung hindi pinaniniwalaan itong ginawa ni Kristo? Makakatanggap ba siya ng regalo ng kaligtasan? Wala. Kasi para siya makatanggap ng regalo na yon, maniwala mo na siya sa ginawa ng Panginoong Hesus. Ma-acknowledge mo na niya yung ginawa ni Kristo para sa Kanya. He is not requiring works for salvation sa panahon ngayon. Number 5, atonement is accomplished for all. The work is finished. Tapos na po. Tapos na yung ginawa na ng Panginoon. Atonement is accomplished for all, and then tapos. Freely available. Kaya, ang salvation ngayon, available na para sa lahat. Available para sa lahat ang kaligtasan. At sino po ang makakasumpong doon? Yung mga naniniwala. Okay? Yung mga naniniwala lang po. Kaya, tandaan po natin, ang salvation ngayon ay hindi mahirap ikumpara noon dahil sa mga requirements. Sa panahon ngayon, ang kaligtasan, maniwala ka na lang sa ginawa ni Kristo. Okay? Maniwala ka doon sa kanyang ginawa na siya yung namatay instead na tayo. Tayo dapat ang parusahan, pero ang Panginoon. Bakit? Dahil sa kanyang pagmamahal. So, sa lahat ng maniniwala sa kanyang ginawa sa cross, ay hindi na siya parurusahan pa. Okay? Hindi na siya parurusahan. Why is God dispensing grace to all? Why is God dispensing grace to all? For the salvation of men through faith. Kaya pala, ang grace ay dinispense niya para sa lahat. Bakit po? Para sa kaligtasan. Okay? Para sa kaligtasan. Kaya, kung bakit ipinapahayag natin, isinishare natin ang salvation, dahil ang kaligtasan available. Habang available ang kaligtasan, ipangaral natin. Okay? Habang ang kaligtasan ay libre, ipangaral natin. Ang kaligtasan ngayon, libre. Unlike noon, mayroong ni-required. Sa panahon noon, mayroong ni-required. Ngayon po, ang kaligtasan, libre. Libre siyang ipangaral din. Para ang tao ay maligtas. Grace that brings salvation appeared to all men, but not all men receive it. Bakit kaya? Di ba ang kaligtasan available para sa lahat? Ang salvation ay open. Bakit kaya hindi lahat nakatanggap? Hindi naman lahat naniniwala. Di ba? Sa church, di ba mapansin natin sa church kukunti lang
Kasi bakit? Hindi lahat naniniwala. Naku niyo, hindi lahat naniniwala. Ibig sabihin, hindi lahat nakatanggap ng kaligtasan. Bakit po? Hindi lahat naniniwala. Okay? Kaya, pwedeng hindi nila alam ang ebanghelyo ng kaligtasan. Tama? Pwedeng hindi clear sa kanila ang gospel para sila'y maligtas. So, i-share natin ang gospel ng kaligtasan. Kailangan malinaw sa tao ang gospel ng kaligtasan. Ngayon, kung ayaw ng tao, baka hindi ikaw yung tao na gagamitin, baka may iba pa. Pwedeng ganon. So, ulitin ko, grace that brings salvation appeared to all men, but not all men receive it. Hindi lahat nakatanggap ng kaligtasan. Number 2, rightly dividing atonement. Atonement is made, finished in the past, before it is applied to people or sa future. So, ginawa na ng Panginoon nung siya'y namatay, tapos na po, at naging applicable ito sa atin ngayon. Kasi nung namatay siya, tapos na po. Atonement is made finished that time. Pero, ito ay applicable hanggang ngayon, yung kanyang ginawa sa cross. So, hindi na kailangan pang mag-alay ng mga animals dahil si Kristo na yung alay hanggang ngayon. Ang part lang natin, maniwala. Hindi na kailangan mamatay pa ang Panginoon. Tapos na. Okay? Kaya kailangan lang i-rightly divide lang yung atonement na yun. Para hindi maihalo. Atonement is made finished in the past before it's applied to people. Future. So the Lamb died. Diba? The Lamb died during the time of Moses under the law program. Napag-usapan natin na may mga animals na inaalay ang mga Israelites as atonement. But salvation comes from blood applied to the door in Exodus 21. Kung babasahin natin sa Exodus chapter 21 chapter 12, Exodus chapter 12, 21 to 23. Then Moses called for all the elders of Israel and said unto them, draw out and take you a lamb according to your families, and kill the Passover. And ye shall take a bunch of hyssop, and dip it in the blood that is in the bosom, and strike the lintel and the two side posts with the blood that is in the bosom, and none of you shall go out at the door of his house until the morning. For the Lord will pass through to smite the Egyptians, and when he sees the blood upon the lintel and on the two side posts, the Lord will pass over the door and will not suffer the destroyer to come in unto your houses to smite you. So, ganun po ang ginamit doon, yung the blood of the Lamb, at instead na sila ay maparusahan, pero dahil doon sa blood na yun, na inilagay doon sa doorpost, kaya mayroong tinatawag Passover. Hindi sila napaparusahan, kaya nasend sila doon. At yun po ang description sa ginawa ng Panginoon. Through the blood of Jesus Christ, ang tao ba'y parurusahan pa? Hindi na. Okay? Ang parusa ay doon lamang sa hindi na naniniwala. Kaya sa ngayon po sa salvation through Christ finished work and through His blood,
we have the forgiveness of sins, of our sins, through His blood. So, that time, yun po ang description sa bawat family ng Israel. Maglagay sila ng blood doon sa doorpost that time, at kung darating yung kamatayan, ay mag-overpass. Mag-pass, pass over. Okay, pass over. Lagpasan lang sila dahil doon sa palatandaan. Ibig sabihin, sila'y naniniwala. Yan, that time. And then, the Day of Atonement, goats, ito po yung pinag-usapan natin, the goat sacrifice, but applied to the afflicted soul. Sa mga afflicted soul of Israel. Dito po sa Leviticus. Basahin lang natin Leviticus chapter 23. Leviticus chapter 23, then 27, 28. 27. Also on the 10th day of this 7th month, there shall be a day of atonement. It shall be an holy convocation unto you, and ye shall afflict your souls, and offer an offering made by fire unto the Lord, and ye shall do no work that same day, for it is a day of atonement. So make an atonement for you before the Lord your God. So, ganun po, Day of Atonement, goats. So ito po, ulitin ko, dalawang pong camping ito, goat sacrifice. Ito po yung once a year ginagawa. Then Peter spoke of past atonement, future salvation in Acts chapter 3. Pero ito po yung mangyayari, dito na po yung sinabi ni Pedro sa Acts chapter 3 verse 19. Acts chapter 3 verse 19, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. So kailan po mangyayari yan? Pagbalik ng Panginoon at maghahari sa bayang Israel, at ganun din po na mention sa 1 Peter chapter 1, 5, 7, 9, and 13 regarding po sa atonement. Na ito po ay nangyayari in the past, pero mayroon pong future effect, future salvation na mararanasan ng bayang Israel. Dito na po. Kaya mayroong past, mayroong ang effect doon, ang salvation ay in the future. Mararanasan po ng mga Israelites. Then atonement made at the cross before this dispensation. Yes, before the dispensation, si Kristo ay namatay, before the grace of God revealed through Apostle Paul, ito po ay nangyari that time, pero sa dispensation of grace, ito po ay applied sa Romans 5:11. Romans chapter 5 verse 11, and not only so, but we also join in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Okay? We have received the atonement. So atonement made at the cross before this dispensation, but applied now according to Romans 5:11. You cannot be mid-acts dispensational and universalist due to this. So dahil dito po sa word na atonement, may mga tinatawag na a group of universalist believers. Iba po ang kanilang presentation, but we under the mid-acts dispensation. So we are under the mid-acts dispensation. Okay? Hindi tayo doon sa universalist group of believers na walang right division. Okay? Kaya atonement dapat rightly divided. Kasi ang atonement na ginagamit yun noon, na-apply doon, at mayroong future salvation, and Apostle Paul explained also doon sa work ng Panginoon, actually work of Jesus Christ, dun po ang atonement para sa mga Israelites, sa mga naniniwala,
Pero sa atin ngayon ay maniniwala din doon sa ginawa ng ating Panginoon sa cross para tayo magkaroon ng kaligtasan. At ganun din yung mga Israelites that time, at ito'y mangyayari sa millennium, sa millennial reign ng ating Panginoon. Next is atonement for all. So atonement for all and upon all that believe. So God providing atonement and man possessing are different. So Christ died for all. Yes, tayo po'y naniniwala. Christ died for all. Atoned for all. All are saved. Applied to all. All referring to those who believe. Paano kung hindi naniniwala? Siya ba'y part doon sa ginawa ni Kristo? Hindi. Dapat maniwala. Okay? Dapat maniwala. Hindi ibig sabihin na si Kristo namatay para sa lahat. Lahat na hindi naniniwala. Dapat siya ay maniniwala at doon po mararanasan niyo. Okay? Doon mararanasan ng isang tao ang kaligtasan kung paniniwalaan ang Ebanghelyo. Kaya ang part na natin bilang believers, tayo'y naniniwala, i-share natin ang Ebanghelyo. I-share natin ang Ebanghelyo habang ito ay available. Salvation from sin is the application of atonement to man for forgiveness, redemption, reconciliation, justification. Kailan po ito nangyari? Doon sa ginawa ng ating Panginoon. Atonement, reconciliation, nandito po. Justification, ginawa din po niya dyan. Lahat po dyan. Para ang tao ay magkaroon ng forgiveness, balik tayo sa Romans 3:20, dito sa 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Saan po masusumpungan ang justification? Doon din po sa cross. Doon sa cross. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So justification and redemption, propitiation, doon po sa cross. Nandoon na lahat. Okay, nandoon na forgiveness of sins. Nandoon na rin. Dito sa verse 25, whom God hath sent forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness, the forgiveness of sins. Doon lang din po sa cross. So kailangan paniwalaan natin. Kailangan maging clear sa atin dahil nandito na po lahat. Ang justification na nasa cross of Christ. Reconciliation nasa cross of Christ. Forgiveness of sins nandito po. Nandyan po lahat. Kaya kung bakit ang ginawa ni Kristo ay Ebanghelyo, kung bakit ang gospel regarding sa ginawa ni Kristo sa cross, yun ay good news. Bakit po? Kasi nung siya namatay, good news para sa atin dahil hindi na tayo mamamatay. Isa pa, kung bakit good news sa atin yung ginawa ni Kristo, dahil kung paniniwalaan natin, ang kanyang ginawa, mayroon tayong righteousness, mayroon tayong justification, mayroon tayong forgiveness, mayroon tayong reconciliation, mayroon tayong redemption. Kailan niya ginawa? Nung siya namatay sa cross. Kaya nga ang cross, good news. Okay? Ang message of the cross ay good news. May sinabi pa siya sa 1 Corinthians 1. 1 Corinthians 1:18. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Paano daw maligtas? Dapat pakinggan, paniniwalaan yung message of the cross. Ano ba yung ginawa niya sa cross? Na-mention natin kanina. The forgiveness, the redemption, the reconciliation, and
justification. Okay? Doon po yun. Sa cross lahat. At sino ang gumawa para sa atin? Ang Panginoon. Siya po ang gumawa. Kaya ulitin ko po, ang part lang natin, paniwalaan siya. Paniwalaan yung kanyang ginawa. Yun ang part natin. Ang ganda, di ba? Unlike noon na magkakatay ng mga animal sacrifices. Hindi na po yan kailangan ngayon. Wala nang gawa. Okay? Ang Panginoon na po ang gumawa para sa atin. Ang part natin, maniwala. After that, sambahin siya. Katulad ng ginagawa natin, actually, a result na magkakaroon ka ng fellowship, magkakaroon tayo ng fellowship, patunay na ikaw ay believers. Patunay na ikaw ay niligtas ng Panginoon. Kaya mayroon tayong ganitong fellowship. I-maintain natin ang fellowship bago po darating ang rapture. Kasi pagdating ng rapture, wala na po. Okay? Ito po yung time. I-maintain natin. Habang inaantay natin ang rapture, maintain natin ang fellowship. Patunay sa mga believers na nagkakaisa. Resulta ito nung tayo iniligtas ng Panginoon sa cross. Okay? Iniligtas tayo ng Panginoon na instead tayo, okay? Sa pamagitan po ng ginawa niya sa cross, tayo po ay kanyang niligtas doon sa kaparusahan. Salvation from sin, the application of atonement to man for forgiveness, for redemption, for reconciliation, justification, lahat po yan ay ginawa ng Panginoon sa cross. Atonement is accomplished, but is not applied to any till grace appears through faith. Yes, tapos na, pero kailan lang po ito nagiging applied para sa lahat? Nung ibinigay ang dispensation of grace. Noon, hindi applicable lahat sa Israel lang. Pero ngayon, applicable sa lahat kung ito'y paniniwalaan. Okay? Kung yan po ay paniniwalaan. Next, the Father purpose. So, God the Father po yung purpose, and then the Son accomplishes. The Spirit applies. Kaya nga sa Titus 3:4-5, kung babasahin po natin ang Titus verses 4-5, chapter 3, but after that the kindness and love of God our Savior toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy to save us, by the washing, regeneration, and renewing of the Holy Ghost. Okay, so the Father purpose, the Son accomplishes, the Spirit applies. How about in Acts 16:31, Romans 3:22, and then Romans 4:5, Ephesians 2:8 and 9. Application, salvation requires faith. Para maligtas ang tao, ano pong ni-required? Faith. Paniniwala. Pananampalataya ang kailangan para ang tao ay maligtas. During the time of Apostle Paul, mayroon pong nagtatanong, paano ako maligtas? At ang sagot ni Apostol Pablo, ito po sa Acts 16, sa verse 30, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Mayroong nagtanong, paano ba ako maligtas? What must I do to be saved? Ang sagot naman ni Apostol Pablo, believe on the Lord Jesus. Believe. Maniwala po. At ganun din sa Romans chapter 3:22. Gustong basahin ulit ang Romans chapter 3 verse 22. 3:22, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all, upon all them that believe, that believe, for there is no difference. So kailangan talaga maniwala. Gusto nating maligtas, maniwala sa ginawa ng ating Panginoon. Yun yung ni-required. Maniwala. Mayroon ka bang ibang gagawin? Wala na.
Ginawa na ng Panginoon. Yung mga Israelites, mayroon silang dapat gawin. Mayroon silang dapat gagawin. Pero sa panahon natin ngayon, we as Gentiles, na hindi part ng 12 apostles, para tayo maligtas sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon, paniwalaan siya. Paniwalaan yung kanyang ginawa. Nandun na lahat. Nakapackage na po. So, fellowship, mahalaga sa mga naniniwala. Kaya may every Sunday, meron tayong fellowship, patunay na tayo ay may paniniwala. Patunay na tayo ay iniligtas ng Panginoon doon sa kapahamakan. First requires the application of the cross. Okay? Faith requires the application of the cross, the future of the cross, not at the cross. Okay, hindi naman talaga doon mismo. Kaya nga dito po, ang message ng verse na yan, dito po, hindi talaga doon mismo. Okay, hindi mismo doon sa nangyari. So mayroong future application and we are part of that. Kaya ang paniniwala natin ay nakabase po doon sa ginawa mismo ni Kristo sa cross. Okay? Faith requires the application of the cross, the future of the cross, not at the cross. No one was saved by the cross until they believe. Yes? Hindi po talaga ang tao naligtas by the cross hanggang hindi siya naniniwala. Kailangan talagang maniwala siya. Maniwala ang isang tao doon mismo sa mensahe na yon. At kung paniniwalaan niya yon, siya ay ligtas. Ligtas doon sa parusa. Ephesians 2, 1-3. Ephesians chapter 2, 1-3. And you had he quickened who were dead in disposition sins, wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, and among whom also we all had our conversation in times past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Okay? So no one was saved by the cross until they believe. Amen? Kailangan kong maniwala sa cross of Christ. Para ang tao'y maligtas, maniwala doon sa ginawa ni Kristo sa cross. Maniwala na sa ginawa ng Panginoon, nagkaroon tayo ng reconciliation. Sa ginawa ng Panginoon, nagkaroon tayo ng justification. Sa ginawa ng Panginoon sa cross, nagkaroon tayo ng atonement. Sa ginawa ng Panginoon sa cross, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Nasa cross lahat po. Kaya nga, ang cross ay good news under sa panahon po natin ngayon. Okay? Without faith, then all would be saved at the cross in unbelief. Diba? Without faith, then all would be saved at the cross in unbelief. In Ephesians 2:15, tignan nga natin sa Ephesians 2:15. Dito po, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man. Unbelievers perish, even after atonement was made for them. And 1 Corinthians 1:18. Bakit po hindi nga pinaniniwalaan ang mensahe? 1 Corinthians 1:18. Kaya, ano sabi doon? Kailangan yung Ebanghelyo. Kaya sabi, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. So kailangan sa lahat ng mga unbelievers para maligtas, kailangan ang cross of Christ. Sa lahat ng mga unbelievers para hindi maparusahan, kailangan pa rin ang message of the cross. Atonement made salvation possible to all but does not secure possession. Okay? Atonement made salvation possible. Kasi nga, yun po ang kailangan malaman natin.
Ulitin ko po, ang kaligtasan po ay ginawa ng Panginoon para sa atin. Dapat ang part natin maniwala. Kailangan maging clear sa atin, ang kaligtasan ngayon ay hindi po mahirap kumpara noon. Ang part natin, paniwalaan yung Ebanghelyo at ikaw na naniniwala ay dinideklara ng Panginoon, justified, righteous, reconciled, saved. Then after that, maintain fellowship. Itong ginagawa natin, fellowship. Lagi pong magkaroon ng fellowship para ma-strengthen ang bawat isa, lalo ng ganito, mayroong mga word of encouragement para ang lahat ay lumago spiritually. So bilang pagtatapos, grace is achieved today by the preaching of Christ's finished work. Ulitin ko po, grace is achieved. Paano po natin masubukan ito? By the preaching of Christ's finished work. The unsearchable riches of grace only received by them that believe. Sa mga naniniwala lang po. Okay? Sa mga naniniwala lang po. Sana po itong mensahe na napakinggan natin ay clear, naunawaan po natin, at praying na ating i-share kung anuman ang mga natutunan natin. Maraming salamat po at tayo manalangin. Tayo manalangin, Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito na inyong pinatalo. Salamat sa mensahe. Maraming salamat po sa time na inyong pong ipinatalog sa bawat isa. Ito po ang aking hinihingi, pinapasalamatan sa pamamagitan ng aming Panginoon. Amen. Thank you po.